So guys, paano natin palalakasin yung reapplication, no? So kung kayo ay na-refuse, ano yung mga bagay na kailangan yung i-check muna bago kayo mag-reapply? Yun. So lunch break ngayon, guys. So may gagawin lang akong errand kasi kailangan ko palang bumili ng rice. So since malapit lang dito sa office yung Asian store, bibili muna tayo tapos magsusundo rin ako sa mga anak ko. Then tapos nun, tuloy na lang natin yung trabaho natin sa bahay. Very convenient. Hindi tayo ng card. Tayo ng gas. And nandito na tayo guys, maghihintay lang tayo dito. So habang hinihintay ko yung mga anak ko, magkikwentuhan muna tayo, no? And unfortunately for this topic, another refusal na naman guys. Gusto kong i-share sa inyo itong mga to para kung kayo ay nagbabalak na pumunta dito sa Canada, meron kayong idea guys kung ano yung mga totoong nangyayari dito doon sa pagkuha nyo ng mga visa. Meron ako mga notes dito para hindi ko makalimutan yung mga di-discuss natin, no? Kasi nga medyo serious, no? Napaka-importante nito na malaman nyo, no? Especially guys, yung mga kumukuha ng student visa o yung kukuha ng mga student visa. Kasi guys, ito ay refusal ulit ng student visa naman and yung SOWP, no? Para sa mga hindi nakakaalam, ang SOWP guys, yan yung Spousal Open Work Permit. So, kung kayo papasok kayo dito as a student, pwede nyong isama yung partner nyo, si misis nyo, si mister nyo, at pwede siyang magkaroon ng opportunity na makapag-work dito as full-time. At ang kagandahan yan guys, kapag nagkaroon siya ng pathway and na-nominate siya sa PNP at siya na ngayon guys yung magiging principal applicant nyo at siya na ngayon yung magdadala sa inyo para sa permanent residency nyo dito sa Canada. Na-refuse ka ba guys dito sa Canada kahit kompleto yung mga papers mo? Well, hindi ka nag-iisa guys. So dito sa video natin na to, ipapaliwanag natin kung ano yung mga possibility kung bakit pa rin sila na-refuse. Ipapakita ko sa screen guys yung ODN or yung Officer Decision Notes and iisa-isahin natin yung details and yung mga possible ways para maiwasan nyo yung ganitong senaryo. So yung issue number 1 is yung purpose of visit is not consistent with a temporary stay. Hindi sila naniniwala na temporary ka lang talaga dito sa Canada. Hindi kasi pwedeng sasabihin mo lang na mag-aaral ka lang dito at hindi ka naman talaga mag-i-stay, no? Dapat clear yung plano mo ng pag-aaral dito at may exit plan ka din. At hindi rin po sapat nasasabihin mo lang doon sa SOP mo na after mo ng aral, uuwi ka ng Pilipinas. Kailangan mo ng mga proof guys. Halimbawa, after ko mag-aral, meron akong business. Or after ko mag-aral, meron akong project sa company. Papakitaan mo yan guys ng mga proof. Halimbawa, kung sa business, yung business permit mo siguro, no? Kung meron ka namang work, 'di ba, na after 2 years, kailangan mong ipakita na meron kang letter from the company, meron kang COE, yung mga ganun guys, no? With that guys, nagiging concrete yung mga sinusulat mo doon sa SOP na pagkatapos mo talaga mag-aral, babalik ka ng Pilipinas. Issue number 2 guys, vague career na pathway, no? Doon sa SOP niya kasi napaka-generic guys nung nilagay niya siguro. Kaya yun yung comment sa kanya ng VO, no? Meron din siya dun sinabi na senior role sa media company pero walang documentation, walang proof guys, no? So kung meron kayong mga ganyang claims, napaka-importante talaga ng COE. Ito yung mga list guys ng hinahanap o tinitignan ng IRCC sa SOP nyo in relation doon sa inyong trabaho based on my research, no? Number 1, dapat napaka-specific guys ng job titles. Number 2, yung salary nyo. As far as I remember, nag-provide kami guys ng mga payslip, no?
I think 3 to 6 months yata yon. And last one guys is yung summary kung ano yung ginagawa mo doon sa actual na work na yon. Mas maganda humingi ka sa boss mo o humingi ka sa company mo ng summary, no? Kung ano yung mga task and jobs doon sa specific na title na yon para talagang concrete at meron ka talagang evidence. Remember guys, hindi tinitignan ng IRCC kung meron kang trabaho dito, no? Ang tinitignan ng IRCC is kung meron ka bang babalikan. Kasi nga, ang visa mo is study. Mag-aaral ka dito and then babalik ka sa home country mo para magamit mo yung pinag-aralan mo dito sa Canada. Issue number 3 guys, financial red flags, no? Napaka-importante dito na merong susuporta sa'yo, no? Kasi nga ikaw ay mag-aaral. Although ikaw ay pwedeng mag-work, that is just a part-time, no? And hindi yun makakasustain. Kaya tingin ko doon sa pagpapaliwanag ng VO, first is napakababa nung average na daily balance. And number 2, big amount suddenly declared, no? So, hindi alam kung saan nanggaling ngayon yung pera na ganun kalaki. Hindi mo kasi pwede talagang sabihin na show money yun. Yung proof of funds mo talaga, guys, gagamitin mo talaga yan dito. So, kapag yun doon sa bank documents mo, bigla silang merong nakitang big chunk of money, questionable agad yun. Kasi, saan nanggaling yun, di ba? And then, yung funds mostly under relatives or family. So, kapag hindi nakapangalan sa'yo, questionable na rin yun. Kasi paano mo magagamit yun agad kung hindi naman nakapangalan sa'yo? Although, kailangan mo sigurong sabihin sa letter mo na ikaw ay i-sponsoran, no? Pero mas maganda talaga guys, nakapangalan sa inyo yung pera na bibitbitin nyo dito sa Canada or yung ide-declare nyo sa inyong SOP at doon sa mga bank documents. Shared accounts, yan. Kasi high risk yan, no? Kasi pag naka-shared yan sa'yo at sa ibang tao, questionable yun sa VO na paano mo ma-access agad yun. Ang thinking nila is kailangan merong kampang suporta talaga dito na readily accessible by you. So based do sa pagpapaliwanag ng VO guys, yung pera na meron kayo at yung ide-declare nyo sa inyong SOP, kailangan it must be accessible, stable, and explainable. Sinasabi lang natin dito guys na hindi sapat na mayaman yung sponsor mo, na mayaman yung kamag-anak mo, ikaw ay maa-approve dito. So, that is actually a risk or a red flag based doon sa explanation ng VO doon sa letter niya. Issue number 4 guys, yung dami ng kasama nung principal applicant, no? Kasi nga, pag nag-apply kayo as a student visa, iisipin nyo rin yung proof of funds ng mga tao na isasama nyo. No? And para sa visa officer, kailangan mong ipakita na yung mga kasama mo is hindi magiging burden sa'yo as a student. No? In short, yung mga magiging kasama mo dapat hindi magiging pabigat sa'yo. Especially guys, in terms of money. Kasi ang cost of living po dito sa Canada is napakalaki. So, based doon sa savings na ipapakita mo or doon sa proof of funds or yung source of money mo, makocompute na nila yan kung kaya mo bang magstay dito sa Canada kasama yung mga family or partner or mga anak mo na isasama mo dito sa Canada. So, sa tingin po ng VO is mas maraming kasama, mas mataas yung burden ng proof na kaya mo silang buhayin o kaya nilang magstay dito sa Canada nang hindi ka nahihirapan. So, bakit guys na-refuse ang SOWP? Simple lang guys, kasi ang SOWP is naka-ankla yan dun sa principal applicant, which is yung student permit. So kapag si student permit guys is na-deny, deny din po ang SOWP. So kailangan talaga bago nyo pag-isipan si SOWP, kailangan si principal applicant is napaka-strong nung case at sure kayo na maa-approve siya. So sa amin nun, we choose to hindi kami yung sabay-sabay na nag-apply guys. Nauna si Mrs. as a student, no? Tapos nung na-approve na siya, tsaka lang po kami nag-apply for SOWP. So guys, paano natin palalakasin yung reapplication, no? So kung kayo ay na-refuse, ano yung mga bagay na kailangan yung i-check muna bago kayo mag-reapply, no? So number 1, kailangan yung i-rewrite yung SOP, no? Yung statement of purpose nyo. Tignan yung mabuti kung ano yung nakalagay dun sa ODN or yung dun sa officer decision notes. Kailangan lahat ng mga item doon or yung mga reklamo nila, kailangan mong ma-address lahat yon. Yung mga sasabihin nyo doon, kailangan talaga kaya nyong ilaban na merong mga proof, no? Na hindi na mag-iisip si VO kung totoo ba yung sinasabi mo o hindi. Kasi merong kang tangible proof
doon sa mga sinasabi mo or doon sa mga claims mo sa SOP. Align course with actual career kung saan ka nanggaling, no? Kailangan yung aaralin mo, guys, is somehow connected talaga doon sa career na meron ka, doon sa pinanggalingan mo. So, kung ang work mo sa Philippines is related sa IT, dapat somehow yung aaralin mo dito is related sa IT para talagang makikita nila na may connect, no? Kasi it doesn't make sense na ang work experience mo sa Pilipinas is IT, tapos pagkarating mo dito is mag-aaral ka ng medical, no? So parang it doesn't make sense na agad. Disconnect unless kaya mo talagang ilaban yan doon sa SOP mo, di ba? Clean financial trail, 6 to 12 months. Ito, talagang nung kami ay magla-lodge, inalagaan na namin, guys, yung bank accounts namin. Kailangan nyo ipakita na yung bank account nyo is hindi stagnant. So, merong pumapasok, merong lumalabas. Dapat sapat yung savings na nandun para dun sa i-claim nyo na proof of funds nyo. Dapat hindi siya magkakaroon agad ng napakalaking amount na hindi nyo kayang i-defend or hindi nyo kayang ipaliwanag with documentation. Ito, guys, consider applying student alone first. Ito yung ginawa namin talaga. So, hindi kami nagsabay-sabay na nag-apply. Inuna talaga namin si student muna, no? Hinayaan muna namin siya yung ma-approve and then tsaka kami nag-apply para talagang mas strong pag nag-apply ka na ng SOWP kasi nga si principal applicant is na-approve na. Show strong home ties, yung work, yung asset, yung mga family nyo. Kailangan, guys, makita nung VO na napaka-strong nung ties mo sa home country mo na pagkatapos mo talaga mag-aral, ang dami mong reason na umuwi, no? Kasi nga, nandun yung bahay mo, meron ka doon pupuntahang career or meron kang business, yung mga family mo is nandun pa sa Philippines. Ganon, guys, no? So, kailangan mong ipakita yun. Hindi sa niloloko mo si VO na hindi ka aalis ng Canada. Again, pinaliwanag ko na to, no, na hindi kasalanan ng isang student kung siya ay magkaroon dito ng opportunity and chance na maging PR dito sa Canada habang siya ay nag-aaral dahil dun sa mga nakukuha niyang opportunities and chances. Pero that is a different story kasi nga dito kailangan mo gumawa ng SOP para sa student visa alone. So kailangan mo talagang ipaliwanag at sabihin sa visa officer na yes, uuwi ako ng Philippines kasi yun naman talaga yung nararapat lang para dun sa visa na yun, which is mag-aaral ka lang talaga. Ang refusal, guys, is hindi yan end of the world, no? Pero guys, kailangan mo munang tanggapin. Acceptance muna yung first step. Kailangan mong tanggapin na ikaw ay na-refuse para ikaw ay makapag-move, no? Kailangan mo nang iset aside yung drama, no? Kailangan mong tumingin doon sa tangible proof kung bakit ka na-refuse, no? So, kailangan mong mag-focus dun sa ODN or dun sa mga comments sa'yo ng visa officer at kailangan mo yung ma-address. So again, kapag ikaw ay magsasabit ng SOP or ikaw ay gumagawa ngayon ng SOP, kailangan, guys, straight to the point and kaya mo talagang i-defend, no, lahat ng mga sasabihin mo sa SOP with the tangible evidence and documentation. Or else, ganito ang mangyayari sa inyo, which is mare-refuse ka talaga. So guys, ang pag-apply sa Canada is hindi po yan shortcut. Kailangan yung pag-isipan, pag-aralan, iplano ng maayos para talaga kayo ay maging successful dito sa Canada. So pag yan lahat na-address mo, wala na akong nakikitang reason kung bakit ka pa mare-refuse. So huwag niyong bibigyan si VO, no, or si visa officer ng reason para magdalawang isip dun sa mga sinasabi nyo sa SOP. Kailangan clear, straight to the point, and yun nga, with the concrete evidence. Okay? So yun lang, guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace, guys!